Pambihira, common sense naman, Senator Pingi. Nakikinig ako nung Senate hearing kahapon. Opo. Obvious na talagang may pinagtatakban dito. Iyon na lang, basis ng authentication, natatawa ako ha. Kita nyo palaging sinasabi ni Ping Lacson, i-authenticate nyo yung Cabral file. Pinahihirapan pa nila, pinasasabi pa nila kay Bonoan, at saka doon kay yung ibang DPWH doon na mga ASEC, USEC. Ito ba'y authentic? Siyempre hindi nila authenticate yung iba noon. Kung yun, makasasama sa kanila. Pambihira, common sense naman, Senator Pingi. Alam nyo, nakikinig ako nung Senate hearing kahapon. Opo. Okay. Alam nyo, obvious na talagang may pinagtatakban dito. Iyon na lang, basis ng authentication, natatawa ako ha. Kaya para sabihin ko sa inyo, si Marcoleta lang ang matinu-tinuro na pagdating sa legal. Of course, may mga maayos naman katulad ni JV, pero hindi naman kasi sila abogado. Okay. So we cannot fault them na yung mga nuances and sinuosities of the law ay hindi nila alam. Kita nyo palaging sinasabi ni Ping Lacson, i-authenticate nyo yung Cabral files. Teka muna. Paano ba ina-authenticate ang isang file? Paano nga ba, sir? One of the ways para ma-authenticate yung file ay sasabihin nung kumuha. Si Leviste under oath. Ito ay kinuha ko sa computer ni late Undersecretary Cabral. Ito ay binigay niya sa akin. Ito, galing ako sa opisina, binigay niya. At yung isang bunch ng mga documents, in-authenticate din ng DPWH. Tsaka naka-video. Ibig sabihin, sabi niya, nasa CCTV. Opo, nandun pa. For the sake of admissibility, at least as evidence, and identification as evidence, even sa korte, supisyente na yun tatanggapin na yun as evidence ng korte. Sa Senate naman, relaxed ang rules of evidence. Minsan nga, ina-admit doon kahit hearsay Kasi naman, hindi naman yung korte in aid of legislation. Bakit mo hinihigpitan si Leviste? Yung sabihin ni Leviste under oath, na kinuha niya yung dokumento kay Cabral, meron siyang dalang USB, sinaksak niya ron sa computer, doon sa planning office ba yun ng DPWH sa tanggapan ni Cabral, at kinuha niya kinopya niya yung files from the computer na DPWH at yung iba ay sufficient na authentication. Pinahihirapan pa nila, pinasasabi pa nila kay Bonoan, at saka doon kay yung ibang DPWH doon na mga ASEC, USEC. Ito ba'y authentic? Siyempre hindi nila authenticate yung iba noon. Kung yun, makasasama sa kanila. Pambihira, common sense naman, Senator Pingi. Ito ngayon, pinaglolo ko na naman tayo nito si Tayaw. Hindi daw porkit may list. Ito yung sabi niya, di ba, nung ini-interview ni Dennis Antenor. Hindi daw porkit may list, yun na yun. May sinabi pa siya, halimbawa, si Mrs. binigyan ka ng listahan, bumili ka ng Colgate, may nakakita ka ng close-up. Pinalitan mo? Pinalitan mo. Pero ang pinag-uusapan po rito at sinabi naman ni Leviste, ito yung list. There is a list that exists, may allocables, etc. na dapat yon ay mismong yung list na yon na authenticated niya, at yung ibang nasa Cabral files na hawak niya, na binigay niya sa Senado, ay inauthenticate din ng DPWH, binalidate nila, sinabi nila, files nga namin ito. Bakit in the first place may ganon na listahan ng mga allocables? Alam nyo po, jigsaw puzzle yun alam nyo, sa pagpapatunay ng kaso, hindi po naman isang ebidensya tapos na tayo unless may smoking gun na may nakita, halimbawa ako, binaparil ko si Victor, tapos na ang usapan. Pero usually yan, pira-piraso, jigsaw puzzle. This is an important part of the jigsaw puzzle. Pero ang importante, hindi pwedeng palitan yung nasa listahan. Ang kinakataka ko, bakit
pinakuha agad ng ombudsman, hindi naman nila nire-reveal kung ano yon. Eto pa, hindi ba sinasabi ni Boying Remulla, hindi daw kumpleto yung binigay na listahan ni Leviste. At hindi, dapat daw i-authenticate ni Leviste. Nasa kanila na pala yung computer Sa kanila Ay, na bakit na si Leviste pa rin ang gusto nyo mag-authenticate? Bakit si Leviste pa rin ang gusto nyo mangumpleto? Kinuha nyo na pala yung computer. Yung gamit mismo. Di kayo mag-authenticate, tignan nyo yung computer. Yan lang nagpapatunay na pinaglololo ko na naman tayo ng ombudsman, pinaglololo ko na naman tayo ng Ano ba BRC, pinaglololo ko na naman tayo ng kahit ng yung mga pati ICI nga, mukhang matatapos na, wala naman nangyari. Ano bang nagawa ng ICI? Wala. Hindi refer din sa ombudsman, hindi rin pinakita ang katotohanan, puro executive session din, Ayun ang sinasabi ko din sa mga political analyst na ito. Kami pinagluloko nyo Sa akin, booking na kayo. Kaya mga kababayan, yung mga institute, council, foundation, yung mga congress for chu-chu-chu-chu, huwag kayo magpapaniwala dyan. Propaganda po yan. Ito si Edmond tayo, propagandist yan. These are propagandists. Nako. Ang sinusulong yan na narrative, na istorya, ay yung sa mga nagpopondo ng kanilang mga think tanks. Kaya, ingat-ingat po tayo dun sa political analyst. Sa paniniwala. Parang lifestyle guru yan Kahit sino pwede. Lifestyle coach, di ba may mga ganun? Life coach, lifestyle guru, di ba? Ganun ba? Mga parang consultant yan nakatakot-takot sa House of Representatives. Kahit sino pwede sabihin, uy, political consultant ako, political analyst. Pero sir, pag hindi mo siya kilala, maniniwala ka. Kaya nga, kasi may mga institute chuchu, na mga propaganda arm naman ng iba't ibang vested interest. Yun lang. Kita mo nga yung mga tirada niya, nagpapapansin lang daw si Leviste. Bakit kailangan magpapansin ni Leviste? Ang sinasabi ko nga, si Congressman Leviste, pwedeng manahimik na naman yan Pwedeng tahimik na lang siya. Ang yaman na niya. Kita mo ang mga katangian ni Leviste, matangkad, magandang lalaki, di ba? Hindi naman natin may tatanggi. Doon lamang siya sa akin, hindi ako matangkad. Anong height niya? Hindi, matangkad siya sa akin. Matangkad Sa bagay, sa inyo. 99% na naman ng mga tao matangkad sa akin magandang lalaki. At least doon patas lang kami. Mayaman, hindi. Talo roon, talo. Matalino, pwedeng patas na rin kami roon. Single, may advantage siya. Hindi na ako single. Double na ako Bakit ka pa magpapapansin para in fact, hindi mo nga kailangang mapansin yung sinasabi nila na may tinatago daw. Di umano hindi ko sinasabing totoo. Kung may tinatago ka, ba't ka magpapapansin? Bakit ka nagko-comment ng ganun? Kaya nga, kung may tinatago kang transaksyon na mali, hindi ka na magpapapansin. Bakit mo why would you paint a target on your back, di ba? Di ba? Baka nagkamali lang, sir. Bago sasabihin, nagpapapansin, alam nyo, talagang hindi na kailangan magpapansin nitong taong ito. Dahil sikat na siya Sikat na Nanay niya senador. Siya ay congressman. Hindi naman yata siya lalaban ng senador kasi senador na naman yung nanay niya, di ba? Anong nagpapapansin ang pinagsasabi? At nag-umpisa lang itong mga target sa kanya ng mga sinatawag ng mga analyst, pati ng DOE, nitong si Boying Remulla, si Antonio. Nag-umpisa lang yun nung sinabi niya yung Cabral Files o kung nagpapapansin man siya, mali yung naging epekto ng pagpapapansin niya. And knowing Congressman Leviste, hindi niya gagawin yun, napakatalinong tao nito Hindi magkakaroon ng ganyan na assets yan, na yaman yan, na hindi naman niya tinatago, galing naman sa malinis sa paraan, at 32 years of age, kung hindi magaling ang diskarte niyan. Lamang ay hindi na talaga niya matiis. Sinasabi niya sa akin, as a young and idealistic politician,
na new breed of politician to, walang vested interest, walang pinagtatanggol, independent, hindi niya ma-attempt na ninanakaw ang pera, na alam niya ninanakaw ang pera ng gobyerno. Well, nandun siya eh. Nandun siya. Wala siyang gagawin. Opo. Hindi lang siya nakatiis. Oo, bago titirahin yung nagpapapansin. Kayo nagpapapansin. Ayan. Kasi kailangan nyo magpapansin para yung mga nagpopondo sa inyong think tanks, bumilib sa Mapansin inyo. sila. Oo, at lakihan ng pondo. Hindi Ayun. totoo. Sabihin mo, Dagdagan. Mr. Tayaw, na hindi totoo. Think tank ito, di ba? Ngayon, maging makatotohanan ka. Sabihin mo, sino nagpopondo dito? Sinong principal ninyo? Kayo Yun naman lang. hindi naman tayo pinanganak ng kahapon lang Hindi lang naman si Mr. Tayaw. Ito, naintindihan ko siya. Hanap marami buhay sila. yan Okay. Pero sana, we have to be forthcoming. Maging makatotohanan tayo. Katulad ko, huwag niyo Malungkot sisisihin, naman dinidepensa ko si yan. Leviste. Take whatever I'm saying for whatever it is worth because I am his legal counsel. At least, hindi ko kayo niloloko, mga kababayan. Hindi ako nagtatago sa mga political analyst, institute ng chuchu-chuchu, di ba? Naglolokohan tayo Huwag nyo nang lokohin ang taong bayan. Baka Ang naman bihira some naman. other way around yan. Niloloko na nga ng gobyerno yung taong bayan, pati ba naman tayo mga pribado, maglolokohan pa. Alam na naman natin yan, kaming mga, at sanay na rito, at matatanda na po kami. Marami na, kung papunta pa lamang kayo, pabalik na kami, huwag nyo kami paglolokohin.